hirap ng trabaho ko sa bukid. Kung iisipin mo, kumbaga parang mani na lang yung mga ganyan, no? Oo. Yung mga ganong balibagan, yung Ay, mga nako. sakit ng katawan, sanay na kayo. Mani na lang sa akin yung mga ganon. Yung pagbaba po ng movie ba, ganon din yung paghina ng wrestling? Parang nagkasabay na nga lang yata. Kasi ba noon kaya bumaba ang movies dahil nauso yung pirated. Opo. Pinabagsak ng pirated eh. Biglang humina din yung wrestling. Tapos yung pinaka-hanger ko na bakal, na tubo, ganyan lang kalayo sa ulo ko nung bumagsak. Blagag! Naku po, kung tumama sa ulo ko, patay ako. Talaga? Diyos ko. Swerte pa rin, no? Swerte pa rin, hindi ako. Paano nangyari, no? Pakap kayo o tuloy pa rin yung, ano? Tuloy pa rin yung shooting. Tuloy pa rin. Oh, nakita nilang okay naman yung kilos ko. Prince, unti-unti nang sumasakit. Kumusta kayo mga dre? Welcome sa Rai TV. Hindi man lang ako binigyan ng pambili ng medical. No? Di ba? Alaksan nga nyo. Halaksan. Sir, nun sir, ilan po kayo nag-retire sa movie at saka sa... After nung nangyari yun sa Bukawi tragedy, Ayun, kwento niyo naman po sa amin. Yung di alam ng tao na yung anak niyo po ang involved doon. nung mangyari yun, pumahina ng pelikula. Pero nakapag-shooting pa ako. Nagsushooting ako sa San Andres Bukid nung gabi na yon nung mangyari yung Pagoda tragedy. Pagoda tragedy. Sinushooting namin doon. Waway. Kay Cesar Montano. Ang director yata parang Toto Natividad. Yes. Ngayon din, nanonood kami ng TV kasi yung sinushoot naman ni Derek Cesar doon sa palengke, hindi ako kasali doon sa eksena. So merong bahay doon na nakikita yung TV sa labas. Nakaganon ako doon sa owner jeep dahil nanonood ng news. Sabi nung mga tao, naku po, kawawa naman yung mga tao sa Marilao na yan. Naku, ang dami lumubog yung pagoda. Sabi ko, wala namang piyesta sa Marilao, wala pagoda sa Bukawi, sa amin yung pagoda eh. Niisip ko. 300 at siyam katao na ang kumpirmadong patay sa nasabing malagim na insidente ayon sa talaan ng Philippine National Police. Sa amin yung pagoda. Hindi naman sa Marilao eh. Naku po, naku, kawawa naman sa... Eto na, maya-maya. Uso pa noon, beeper ang uso noon eh. Opo. Hindi cellphone. Nag-beep na. Ang trahedya ay naganap bago mag-alas 9 ng gabi noong Biyernes at nagbigay daan sa isang malawakang rescue operation. Sa akin, yung anak ko, Tay, umuwi ka. Si Tansi, wala na. Ha? Ha? Paano? Nabigla kayo. Nabigla ako. Paano wala na? Ano ba to? Ang nag-message sa akin yung anak kong panganay, yung babae. Ano ba? Hindi ala akong malang gawin. Nagpaalam ako sabi ko kay Derek Toto, Derek, meron pa po ba akong eksena? Oh, bakit? Kasi Derek, yung may nangyaring trahedya sa Bukawi, lumubog yung pagoda, yung anak ko nandun. Ha? Ano? Baka pwedeng mauna na ako. Oh, sige. Umuwi ako. Dating ko nga doon sa Bukawi, lumalakad ako ron sa tulay, tahimik na tahimik. Tulay patawid sa ilog ng Bukawi. Walang tricycle na tumatakbo, wala isang sasakyan tumatakbo. Wala akong naglakad ako ngayon doon sa kalsada pa uwi. Lahat ng nakakasalubong kong tao tumatakbo. May nag-iiyakan. Naku po, bakit kaya? Ayun. Dumating ako sa amin. Nakaburol na anak ko. Nakuha na. Ilang taon po siya nun, sir? 13 years old. 13, no? Pero ang galing din yan lumangoy. Silang magkapatid. Salaysay niyo sa amin, sir, yung anak niyo po na iniligtas siyang pasaya. Marami siyang niligtas. Ngayon, nung lumubog nga, nanagip itong si Sajid. Yung barkada niya, sinasabi na, Tansi, tama na. Baka malunod ka rin. Yung ginagawa na yon ng mga barkada ng Tansi, sinisigawan siya, na witness ng isang babaeng nanunood rin sa pampang ng ilog. Na
tinitingnan niya, sinisigawan si Tansi. Hanggang sa, naku, ayun na nga. Kaya pala ayaw tumigil ng pananagip. Akala ni Sajid, nasakay sa pagoda yung kapatid niyang ito at saka yung babae. Hinahanap niya siguro. Hinahanap niya. Dahil nung bago lumakad yung pagoda, balak silang tatlo ang may plano na sasakay sa pagoda. Plano nila. Plano nila. Kung agresibo tong Sajid, nauna na siya doon sa iniwan tong dalawa. Grabe. Na namang tatawid itong dalawa, ang magtatawid yung bali Bayoko, pinigilan. Huwag na kayong sumakay, huwag na kayong tumawid. Punong-puno na yung pagoda, oh. Baka mamaya lumubog yan. May nagbabala din talaga. Doon sa dalawa kong anak, Mm. yung nag-text sa akin, Opo. yung nag-message sa akin. Mm. Hindi nga, natawid itong dalawa. Pero kung natawid itong dalawa, 3 anak ko patay lahat. Nako. Opo, siya po yung nabalita na maraming Marami siyang Nasagip. nasagip. nabuhay, no? Oo. Yun, siya po yung anak ni Sir na nabalita noon na yung bata, yung binatilyo na maraming niligtas na buhay nung Sa Pagoda yung tragedy. Bukawi Pagoda tragedy. Grabe, naalala ko rin yung bata pa ako noon eh. Kasama po pala ang anak niya doon. Oo, siya yung... Ngayon, nga nung kinabukasan, umaga, may mga dumating ng mga press. Ayun, noon yatang gabi din na yun. Hindi kinagabihan mismo. Oo, noon ding nangyayari yun, may mga nakaarating ng press. Na nakikibalita na ron sa Baybay Ilog na yun, sumasagap na ng mga balita. Opo. Eksakto naman na yung babaeng naka-witness kay Sajid, nando nakausap ng press. Siya yung nagsalaysay. Siya yung nagsalaysay. Tanong yata kung may kilala ka ba doon. May kamag-anak ka ba? Kilala rin siguro ni Sajid, yung barkada rin yata. Ngayon, ikinuwento. Yung pong barkada Yung na-witness niya, no? Oo. Nanagip namatay din po. Ang dami niyang pong nasagip doon. Sino yon? Ayan, si Sajid po, si Sajid Bulig. Kaya nung kinabukasan ng umaga, lumitaw sa dyaryo Yung pangalan yung niya. pangalan niya na si Sajid Bulig, maraming sinagip at namatay din siya sa pananakit. Kamusta naman ang naging buhay niyo po nang wala na ang showbiz, wala na movie, tsaka wrestling? Then nga, nang hina na, naisipan kong apply ng gwardiya. Tapos, yung asawa nung naglakad sa akin, gwardiya pala sa Makati, yung agency nila. Isinama ko sa agency nila. Ganun pa rin kabilis ang pangyayari. Nung makita ko nung boss nila, nung agency nila, automatic ko, sige, post kagad ako, binigyan kagad ako. Panay pantakip-tapik sa balikat ko. Putang na bata, pagbutihan mo. Laki ko pa rin nun Laki pa rin. Sa loob-loob ko, talagang pagbubutihan ko, wala nang trabaho Kahit na may trabaho ko, basta kasi ako nagkaroon ng trabaho, talagang mahal ko ang ginagawa Yes, ko. tama. Kahit saan ka mapunta, Oo. dapat galingan mo palagi. Post ako doon sa Ecology Village sa Makati, katabing village ng San Lorenzo Village. Nung ma-assign ako ron, hindi nagtagal, San Lorenzo Village, nagkaroon ng hiring. Dahil konti na yung company guard ng San Lorenzo, nag-hire sila ngayon. Gusto nila madagdagan yung company guard. Pasok kayo doon. Lahat. Kami doon lahat ng tauhan ng agency, apply lahat. Siyempre, magiging company kaya. Ang ganda ng... Yes, direkta. Oo, ang ganda ng pribilehiyo sa company. Nalagasan yung agency. Isa lang nalagas. Ako lang. Talaga? Ako lang ang nakuha. Ay, kayo lang? Oo. Lahat. Okay. Pero, Puro backer din, puro backer. Akalain mo, talagang backer lang nangyari. Backer, tawag doon? Backer situation. kayo Kasi, yung mga nakapagkukuha, ang liliit din. Ako ang pinakamalaki. Okay. Nagustuhan lang ako nung pinaka-chief ng security ng village na residente. Nagustuhan ako kasi ang laki ko Yun, nakuha ka agad ako. Ayun, duty ka agad ako. Kinabukasan. OJT kinabukasan.
Diyan po kayo tumagal sa pagiging Diyan na ako Gwardiya. tumagal. No, Gwardiya. naging gwardiya. Mm. Ayun. Hanggang sa mag-retire kayo. Hanggang sa retired na ako. Kaya ako nakabili nito. Ito, kwarto lang ito. Ito lang. Sarili niyo po ito pala, sir. Oo, no? nabili ko ito. Sa retirement ko doon. Yung napanood ko kay Miss Cara noon, nagpapasada daw kayo ng tricycle. Yun, nabili ko rin yung tricycle na yun. Ah, Nadaanan okay. nyo dyan sa labas. Apo. Number 56. Okay. Villa España, yung kulay blue. Yan yung mga naipundar nyo noon nung nasa ano kayo, gwardiya kayo. Kumusta kayong buhay nyo ngayon, sir? Kumusta ang ano yun? Awa ng Diyos nakakaraos naman kasi pag hindi malakas ang ulan, nakakapasada ako. Pag umuulan, uwi na ako. Sundot-sundot lang. Sundot-sundot lang. Yung family nyo po, nasaan po sila? Nasa Bukawi. Umuwi ako sa Bukawi. Tulad nga ngayon, sa bagay, parang sa Ondas na yata ako mauwi. Kasi yung misis ko, na ano na yun na-stroke. Kumbaga, occasional na lang ang Oo, uwi nyo. occasional na lang. Kasi ayoko maging pabigat doon sa mga anak ko Hanggang kaya kong magtrabaho, magtatrabaho ako. Ganyan ang tatay no? Oo. Siyempre. Kaya ko pa naman, lalo akong hihina pag ako Ilan taon na po sa ba bahay. kayo? 71. 71 na kayo niyan? Oo. Ba't parang magkaedad na? Ang lakas nyo pa, sir. Nagbubuhat-buhat pa kayo? Anong exercise nyo? Anong sikreto? Napakadala lang. Ito lang. Saka yan, dumbbell. Cardio. Nabubuhat pa rin pala kayo. Tapos pagkain, diet na. Yung bawal na ang ano. Hindi pa rin. Pag naisipan kong kumain. Minsan nga, dalasan. Pagka kumita ako ng maganda-ganda, magpapaksiw ako ng pata. Minsan may dayain mo na rin minsan, no? Oo, tinataya. Sa loob-loob ko dito naman lahat pupunta ang tao Tama. Bakit pahirapan ko pang sarili ko? Correct. Wala naman akong paglalaanan na sa hindi ko pagkain ng gusto ko meron akong mapapalang maganda. Yun nga, yung health ko lang maganda, pero wag ko naman sobrahan. Yung pagkain ng ano. Tama. Sa totoo lang ngayon, puro gulay lang ang inuulam ko ngayon Hmm? Puro gulay. Gulay, isda, ganun. Bihira. Iniwasan ko pa rin ang isda. May panahong iniiwasan ko ang isda. Talaga? Oo. Iniiwasan ko karne. Iniiwasan ko ang isda. Kaya naman pala, sir, eh. Ang sabi ni kasi nung doktor na nakatingin sa akin, Mm. pinagbawalan akong kumain ng mga pagkaing may hininga. Sabi ko, Dok, lahat naman ng inuulam ng tao may hininga Halaman lang hindi. Oo, halaman lang. Yun. Sabi nga, Dok, gulay lang ang hindi O yun. Yun ang kakainin mo. Prutas, Dok. O yun. Dok, yung ano, yung prunes, yung ubas, matamis siya na. Control ka dyan. Sabi niya. Oo, matamis siya. Kumusta po kayo ngayon? After nung wala na yung career nyo sa showbiz, sa movie, at saka sa wrestling, ano po pinagkakabalhan nyo po ngayon? Retirado na po ba kayo? Oo, retirado na kasi nga 71 na ako Pero good condition pa rin ang katawan ko. Yan. Dahil nakakatakbo, nakakapag-punching pa nga ako. Pwede pa akong Tuloy-tuloy pa rin ang pwede buhat. pa akong lumaban sa routine, yung mga routine fighting, ganyan. Kaya pa? Kayang-kaya Kung pa. sakali Sus po Mario. may offer po, available pa po ba Nako, kayo? yan nga ang hinihintay ko sana nga. Batang kaya po, baka naman. Ako, Derek Coco, kung sakaling mapanood mo ito, tulungan mo naman ako para meron akong konting pang-agdong buhay ba. Sabi. Malakas pa si... Ano pa ako, kayang-kaya ko pa. Correct. At saka, syempre, namimiss nyo rin yung, ano sir, no, lumabas sa... Oo, miss na miss ko yan lumabas sa pelikula. Kaya yung mga teleserye na ganyan, yun ang gustong-gusto ko. Teleserye, nako. Sana, Derek Tuwan-tuwa nga ako nung makita ko yung mga kasama ko na nalabas lahat doon sa probinsyano At saka doon sa itong Batang Quiapo. Tama. Sana nga, Derek Coco, ako mapag-ukulan mo ng panahon. Kahit konting pansin lang, Derek. Tulungan mo po ako. Lubos po ako nagpapasalamat sa mga followers ng Right TV. Naalala ninyo at nagustuhan ninyong mapanood o makita ang aking konting
maliit na kasaysayan na nagdaan sa katakot-takot na hirap, awa ng Diyos, nakakaraos pa rin. Sana, maraming salamat at patuloy nyo ang suportahan ng Rai TV. At sana, ako ganun pa rin. Ganun din. At saka umaasa kami sir na sana mapanood ka namin po ulit. Naku, gustong-gusto ko. Sana, gustong-gusto kong mapanood ako ulit. Okay, maraming salamat po. Thank you po Okay. sir. Maraming salamat po. Huwag kalimutan mag-subscribe. Paalam.